Binabati ko po kayong lahat sa araw na ito. Nalalapit na ang araw ng botohan o eleksyon at talagang importante sa ating lahat ito, lalo na sa lahat ng mamamayang Pilipino. So naniniwala ako na ang boto or ang pagboto natin ay hindi lang isang karapatan, kundi ito ay isang tungkulin, lalo na para sa mga kabataan. Dahil nakasalalay sa mga bagong leader natin o sa mga mamumuno ang kanilang mga kinabukasan. So ako po ay dating kawani ng gobyerno at ngayon ay isa ng private citizen. Naisipan kong mag-interview ng isang botante na nahahanay sa tinatawag nating younger generation of today. Bilang isang dating HR practitioner din, alam ko na ang pagpili ng tamang aplikante para sa isang posisyon ay mahalaga dahil kailangang magampanan niya ang kanyang tungkulin sa organisasyon na kanyang papasukan. Kaya kung ihahalin tulad natin ang mga kandidato natin ngayon ay parang mga aplikante din sa mga posisyon dito sa ating pamahalaan. So ang kanilang magiging performance o pagtupad sa kanyang mga tungkulin ay may direktang epekto sa tagumpay ng kanyang organisasyon. Ganoon din sa ating bansa, sa ating pamahalaan. May kanya-kanyang tungkulin na dapat gampanan ang mga kandidato o sabihin na nating mga aplikante na nais magserbisyo sa bayan. Ang ating boto ay ang ating desisyon kung sino ang isasama natin sa paghubog ng kinabukasan ng ating bayan. Kaya ngayong araw, makakasama natin ang isang kabataang leader na may malasakit at malalim na pananaw tungkol sa demokrasya at partisipasyon ng kabataan. Hinangaan ko nga po siya nung napanood ko siyang una doon sa YouTube interview sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako na pinaunlakan naman din niya ang aking imbitasyon. At introduce ko lang po muna siya. Ang ating espesyal na panauhin ay si Ginoong Isaiah Crisanto, ang Executive Director ng Philippine Institute for Student Democracy or PISD Incorporated. Ano naman po ba ang PISD? Ito ay isang SEC-registered, non-stock, non-profit at non-partisan na institusyong pananaliksik or research na naglalayong itaguyod at protektahan ang demokratikong karapatan at kalayaan ng mga estudyante. Naniniwala sila na ang student democracy ay isang mahalagang bahagi ng nation building, ang paghubog ng isang makatarungan at makabayang lipunan. Grabe, ano po, talagang nakakatuwa na mayroon tayong mga kabataan na ganito na ang direksyon. Talagang pag-asa sila ng bayan. Ngayon, si Ginoong Crisanto po ay nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Multimedia Studies mula sa University of the Philippines Open University. Isa rin siya sa mga unang tumanggap ng UPOU Leadership Award bilang pagkilala sa kanyang naging papel bilang chairperson ng kauna-unahang University Council ng UPOU, kung saan ipinaglaban niya ang tunay na representasyon ng mga mag-aral sa sistemang Open University. But bukod dito, marami pa. Siya ay may malalim na interes sa teknolohiya, halalan at edukasyong pamboto or voters education na tiyak na magiging mahalagang bahagi ng ating talakayan ng ating pag-uusap ngayong araw na ito. Kaya mga kaibigan, samahan ninyo ako sa masiglang pagtanggap kay Ginoong Isaiah Crisanto. Ayan, maganda. Maraming maraming salamat po sa pag-imbita po ni ngayon. Lumalapit na po tayo sa midterm election ngayong 2025 at meron po akong masayang balita po. Kapag po kayo ay under 35 years old po, you Mhm. are over 50% of the voting population ngayong election po. So totoo nga po ang sinasabi natin na ang kabataan ang pag-asa kasi tayo na po ang magdidesisyon kung sino-sino ang ating maging leader sa susunod na halalan. Wow, ngayon ko lang nalaman talaga, no? Maraming salamat, Isaiah, sa impormasyon na yan, na ang 35 years old and in that range pala, pababa, ay 50% ng ating voting population.
Mahalaga talaga ang ating ano ngayon, no? Okay, kaya simulan na po natin. Actually, Isaiah, ang dami kong nakausap na mga kasing edad mo, kasing age mo. Like ang mga anak ko, no? Lahat sila very concerned, no? Kung paano. At may mga tanong sila. So, ang ginawa ko, inipon ko yung mga questions at yan ngayon ang ibabato ko sa'yo. Tingnan natin, no? Kung paano natin masasagot yung kanilang mga katanungan. So, Isaiah, bilang isa sa kabataang leader natin ngayon, paano mo ba nakikita ang papel ng mga kabataan sa darating na halalan 2025? Ang nakikita po natin na role po ng ating kabataan sa susunod na eleksyon ay sa pagpili po kung itutuloy po ang mga lumang sistema o magboboto na po sila para sa pagbabago. Mhm. Ang election po ngayon ay isa sa pinakamaraming dinastiya, political dynasties po, ang tumatakbo sa eleksyon. At ngayon po ay nasa desisyon na ng mga kabataan kung itutuloy pa po ba natin ang mga nakaraan o magpapili po tayo ng mga bagong lider, mga alternatibong kandidato na tunay na magsusulong ng pagbabago sa ating bansa. Hmm. Dahil dyan, Isaiah, parang nakikita ko, kayo ang pag-asa naming mga seniors. Dahil sabi mo nga, malaki ang porsyento ng mga kabataan na boboto ngayon. Kaya linawin pa natin. So, sa pananaw mo ba ngayon, gaano kahalaga ang partisipasyon ng kabataan sa mga halalan, lalo na sa kasalukuyan nating kalagayan ng bansa? Ako po ay isang dating leader estudyante po. Ako po ang naging kauna-unahang University Student Council Chairperson or tagapangulo po ng UP Open University. Isa po sa 8 constituent university ng University of the Philippines po. Dahil po doon ay nakaranas po ako at nakakita po ako ng ano pa ang tunay na student democracy o ang demokrasya ng mga estudyante. Ang demokrasy po, para lang sa pagbabalik, ay galing po sa ancient Greek na demokratia o demos at kratos or the rule of the people kumbaga po. And it's a system of government kung saan po ang kapangyarihan po ay galing po sa taong bayan. Kung titignan po natin ang 1987 Constitution, ano po talaga dapat ang role ng kabataan dito sa ating bansa? Under Article 2, Section 13, it states that the state recognizes the vital role of the youth in nation building. Kilala po ng Estado ang kahalagaan ng kabataan sa paggawa po natin ng isang bansa. And it shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. It shall also inculcate in the youth patriotism, nationalism, and encourage their involvement in public and civic affairs. Tingnan po natin ang huling sinasabi po doon. Kailangan pong i-encourage, hindi lang po i-allow, kailangan pong i-encourage. Kaya po sinasabi namin sa mga magulang, sa mga guro, na sinasabi sa ating mga kabataan na wala ka pang alam, hindi ka pa nakapagtapos, huwag ka munang sumali sa politiko. Ang sabi po sa amin, ang sabi po namin sa kanila ay labag po yan sa konstitusyon. Kasi mismo po ang konstitusyon ang nagsabi na ang kabataan ay kasama sa pagbubuo ng ating demokrasya. Mhm. Sa institute po namin, nakikita po namin na may 4 po na pillars of student democracy. Ito po ang gobyerno, ang press, ang electoral boards at mga organisasyon. At ang sa aming research, nakikita po namin na ang student leadership po ay hindi lang leadership practice. Ayon nga po kay Patrick Justin noong 2022, one mischaracterization of student leadership is that it is a form of leadership practice instead of leadership in practice. Hindi po ba magkaiba yun? Yung isa po, naghahanda lang po tayo at yung isa ay tayo ay nag-e-ensayo. This causes students to be viewed as future leaders instead of present leaders in their current capacity as students. Palagi pong sinasabi ng aming mga guro at ang aming mga admin sa mga universidad na tayo ay magiging future leaders, na magiging kasapi po tayo ng bansa sa susunod na taon. Kung sa totoo lang po ay kasama na po tayo
sa sistema. Kasama po tayo sa pwedeng push for real and genuine change, kumbaga. Mhm. So, ang sa amin, ang pagtatawag po ng student leadership na practice ay nagko-contribute po ng pagiging illegitimate at sideline ng aming mga estudyante. Kaya po sa amin, ang student democracy po, hindi po siya leadership practice. Kung hindi, leadership in practice. Ayun po muna para sa konting kaalaman po. Oo, alam mo maganda yung sinabi mo yung student democracy. At para sa mga kabataan nga natin ngayon, gustong-gusto ko yung sinabi mo na para kasi nagkaroon tayo ng kultura no sa Pilipino na sa mga magulang natin na ay bata ka pa, hindi mo pa alam ang sinasabi mo. Opo. Huwag ka muna alam dito. O, di ba? So, maganda yan. Ngayon, okay, sabihin natin na sa darating nating eleksyon, no? Marami sa mga kabataan ngayon ang first timer. First Opo. time na boboto. So, sa mga yung kauna-unahang pagkakataon na yan, ano kaya ang dapat nilang maunawaan o maintindihan na mabigat pala yung kanilang responsibilidad dyan? Kasi alam mo, Isaiah, marami yung iba nagsasabi na, ay, ano pa naman yan, para bang kung ano sasabihin ng kabarkada, sino iboboto mo? O sige, yan na rin ako. O, di ba? So, anong sa tingin mo ang dapat nilang maunawaan ngayon? Maganda po yun. Sa aming institute, meron pa kaming ang tinatawag First Time Student Voter Education Program. Mm-mm. Ang mga first time voter po natin, 18 hanggang 24, 18 to 24 years old po. At ayon po sa datos ng COMELEC, 11.4 million people na po ang between 18 to 24 na boboto sa susunod na eleksyon. Ito po ay napakalaki ng grupo ng ating mga first time voters. At ang pwedeng gawin po ng mga first time voter po natin ay sinasabi natin na kaya nilang magbago kasi wala pa po silang nakasanayan. Mhm. Wala pa po silang nakakapili. At doon po kami i-invest po ng aming mga panahon at research at tulong din po pang educational para ma-empower din po. Kasi sa tingin po namin, kulang po ang voters education. Kailangan din po ng voter empowerment. Hindi Mhm. sapat na may kaalaman po kayo, kailangan may gawin sa mga kaalaman mo. So for us, we use voter education and voter empowerment for our first-time voters. Ayun. Okay. Yung mga sinasabi, alam mo naman ngayon, di ba, usong-uso na natin yung mga social media, Apo. AI, chatbot, lahat na, no? Ang mga kabataan natin, lahat palagi nasa cellphone. Marami nababasa natin, Isaiah, di ba? May mga ranking, may mga nakalagay kung sino ang dapat daw iboto. So, sa kultura din natin, lalo na sa mga kabataan, na mabilis madala sa hype o social media na popularity o nagva-viral na videos ng mga kandidato. Paano kaya masusuri or ma-examine ng mga younger voters natin sino talagang karapat-dapat? Kasi alam mo kahit mga anak ko ang sinasabi, ang dami-dami nila mama, sino ba talaga, saan ba, 'di ba? So sa tingin mo, paano natin sila matutulungan diyan? Unang-una po, marami-marami po ang pagpipilian para sa ating national elections. Ngayon, midterms po, tayo ay boboto po ng hanggang 12 senador at isang party list. Kada tao po. Ang sa senador po, meron po tayong 66 na kandidato na tumatakbo at sa party list mahigit 150 po. Sa senador lang po, tignan po natin ang senador. Kung susuriin po natin ang mga senador na 66, ayon po sa aming Research Institute, gumawa po kami ng mga top issues, top 13 issues po. At sa aming pagre-research, ang kinalculate po namin, if you have 66 candidates and Mhm. only look at 13 major issues, you Mhm. will have 858 data points. Mhm. Masyadong marami na po yun. If you had to check or research each of those statements, it would take you over 2 months full-time job po para ma-research lahat. Kaya kami po ay gumagawa po ng isang app na ang tawag po namin Nosy Balasi na Oh, pangtulong po sa pagre-research ng ating mga kabataan.
Mhm. Pero tungkol naman po sa inyong sinabi na ang dami-dami pong lumalabas na survey. Mhm. Ang ibang survey nga po ay peking survey. Hindi po sila scientific or hindi po sila ginawa sa tamang paraan. Ang mga survey po na tinitignan po namin, yung mga scientific po na galing po sa Okta Research, sa SWS. Bakit po namin sinasabing scientific? Unang-una po sa lahat, ang mga survey po hindi po botohan. Ang survey po ay parang meron po kayong isang bowl ng sabaw. Hindi Mhm. nyo po kailangan ubusin yung buong bowl ng sabaw para lang matikman. Mhm. Pwede naman po isang spoon, yan ang tikim. Yan po ang survey. Hindi po siya lasa ng buong bowl. At kung titignan sa pag-uusap ko po sa mga gumagawa ng ating mga survey, ating mga statistician galing po sa Okta Research at SWS, sila po mismo ang nagsasabi sa akin, ang survey po ay hindi halalan. Kung ang survey ay election na, edi hindi na po tayo maboboto. Kasi survey na lang po ang gagamitin. Oo nga. Ang ginagamit lang po ng survey ay para maalam po ng taong bayan, ng ating mga kandidato, saan ang pulso, saan po sila pumupunta. Pero mahalaga pa rin bumoto. Gusto ko yung example mo na isang sabaw na titikman na hindi mo dapat ubusin lahat. So, ito yung explanation natin, no, para sa mga kabataan, hindi lang sa kabataan, no, para na rin sa mga senior, sa mga nakakatanda, sa mga magulang natin, na kapag nakakita tayo ng survey at ito ang lumalabas, number one, number two, ito yung top, ano natin, ibig sabihin, sampling lang yan sa ilang mga lugar. At hindi natin masasabi na yan ay talagang representative o nagre-represent sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga botante. Tama ba ang pagkakaintindi? Tama po, ang mga Sabaw. national survey po natin ay 1,800 hanggang 3,600 participants lang po. Mm, Pero random sampling naman po sila. yes. Pero ang kung i-check po natin lahat, ang mas maigi pong tawagin doon ay census. Kung Sen. i-research po natin lahat. Mm, Pero dahil po ang pwede lang bumoto sa ating bansa ay pataas po ng 18 years old mm. at dapat nakarehistrado, ang tawag po natin dyan halalan o eleksyon. Mga Ayun. 86 million Filipinos po ang bumoboto. Ayun. Kaya ito ang isa sa pinakamahalagang nililinaw natin ngayon, Isaiah, kasi sa nakikita ko, sa trending, sa mga nakakausap ko, kapag nakita na nila sa dyaryo or sa cellphone nila, sa ang social media na, ito na yung ranking, ay, yan na ang mananalo, yan na ang ano, diba? So, yun yung ating parang inaano natin, inaayos natin yung paniwala na yan na hindi po yan ay equivalent sa election. Opo, ang sinasabi po namin palagi sa mga botante po, especially po sa ating mga first-time voters po, ang survey ay hindi po election. Ayun. Iba pa rin po ang election. At Oo. ang mga survey po, meron nga pong tinatawag sa research po, ang tinatawag po natin bandwagon effect. Mhm. Kung Yan. saan po may Yan, bottom mga check. botante na sumusunod lang sa kung sino ang popular. Pero po, ang sabi po namin, pag eleksyon po ng mga senador, dahil 12 ang iboboto nyo po, Mhm. hindi po masyado mahalaga sino po ang quote-unquote winnable. Mhm. Kasi po 12 ang inyong mga slots, 12 possible winners. Mhm. Ay. Um, kung titingnan nyo din po, pag tinatanong namin ang mga botante, nakapunta na po ako sa Naga, sa Mhm. Cabanatuan, sa Cebu po, at palagi kong kinakausap yung mga estudyante, tinatanong ko, ilan ang kailangan iboto sa Senado? Mhm. Palagi po tama ang sagot nila, 12. Mhm. Pag tinanong ko, ano yung minimum number of senators na pwedeng iboto? Hindi po nila alam. Ano po yung minimum? Ang minimum po ay zero. Kung wala po tayong makitang magandang kandidato, pwede naman pong hindi bumoto para sa senador, pero bumoto sa party list. Mhm. Pero ang 12 po, pwede pong isa, dalawa, tatlo, lima hanggang 10. Hindi po kailangan punuin ang 12 na senador kung hanggang doon lang po ang mga gusto niyong kandidato. Mhm. Huwag po tayong magbigay ng boto sa mga kandidato na hindi naman deserving.
ng ating boses. Mm. Maganda yan. Isa na naman yan sa pinakamagandang sinabi mo na dapat linawin. Akala kasi ng karamihan, kung 12, pupunuin mo lahat ng pangalan. Kaya ako din, sa akin naman, sino ba talaga ang deserving lang? Kung ako may tatlo lang halimbawa, silang tatlo lang. Hindi ko kailangang punuin. Di ba? So, mahalaga yan na malaman nila. Pwedeng zero nga kung wala kang nakikita talagang karapat-dapat. Pero I'm sure naman na may makikita at makikita tayo na karapat-dapat na kailangan nating pagbigyan ng ating mahalagang boto. Marami tayong natutunan kay Ginoong Isaiah. I'm sure mas marami pa rin tayong malalaman sa part 2 ng aming talakayan. Kaya, let's pause for a break and check out part 2 of this video next. If you like my content, please hit the like button and subscribe.